Salamat sa iyo sa paggabay mo at paglangis sa bawat yugto ng aming pananambahan sa gabi nito, mahal na Panginoon. Lalo tigit pinasasalamatan ka namin sa iyong banal at matamis na presensya na ipinadama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, dearest Jesus. At sa gabi nito, mahal na Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong banal na ebanghelyo, pagsamahan mo po ako sa hanggan ng akin. Wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglagay ng mga salita sa aking puso at isipan. At gawin po kong daluyan ng iyong banal na Espiritu, mahal na Panginoon, na pagpapala sa bawat narito, mahal na Panginoong Isus, haleluya. At sa amin po mga kapatirang narito, sa pakikinig nila ng iyong banal na ebanghelyo, buksan mo po ang kanilang pangunawa, mahal na Panginoon, haleluya. At tumimos sa kanilang mga puso at isipan ng mga bagay na aming pag-aaral. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, at sa unang panalangin ng aming beloved and honorable pastor, Will Distrada Almeida, aming sinasaway ang lahat ng mga hadlang at pag-aalinlangan. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. At mga minamahal, bago po ang lahat, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpuri, pasalamat, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobleng paggalang rin po ay pinaabot ko po sa ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang pag-alala po sa mga puting turo at pangaral ng ating beloved and honorable pastor, Will Distrada Almeida, beloved and honorable assistant pastor, Linus Almeida, sa mga beloved children po nila, magandang gabi po. Sa ating pong mga beloved preachers, workers, elders, prayer warriors, at sa lahat po ng ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord. Ang lahat ay magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating Diyos, mga minamahal. At mga minamahal, sa gabing ito, ang ating paksapo ay patungkol sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, patungkol sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita po natin dito sa sanlibutan, mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, alam niyo po, maraming bagay na nangyayari sa ating kapaligiran na hindi na po kaaya-ayan tingnan o kakaiba na mga minamahal ang mga pangyayari. Minamahal, lalo na po sa ating kapanahunan sa ngayon. Mga minamahal, kung titingnan po natin mga minamahal, itong mga pumasok na mga taon, ito pong 2000 mga minamahal 20. Dito po sa mga panahong ito hanggang sa mga kasalukuyan mga minamahal, dumating yung mga bagay na hindi inaasahan ng mga tao na mangyayari po sa atin, mga minamahal. Katulad po noong 2020, mga minamahal. Yung pong lockdown, mga minamahal. Wala pong nangyayari niyan nang ako po ay sumilang hanggang sa ako'y tumanda, mga minamahal. Hindi ko po naranasan na meron pong isang bagay na nagpahinto sa halos buong mundo, mga minamahal. Sa mga gawa, yung mga dapat po nating gawin ay napahinto, mga minamahal, ng pandemic na yan o lockdown, mga minamahal. At dito rin po sa mga taong ito na kasalukuyan, mga minamahal, dito rin po nangyari yung mga digmaang malalaki. Katulad po ng digmaan ng Russia at Ukraine, mga minamahal. Yung Iran at ang Israel, dito po sa mga panahong ito nangyari, mga minamahal. Yung mga bagay na yan ay hindi po nararanasan ng mga nagdaang panahon. Kaya po mga minamahal, sa ating pamumuhay sa ngayon, mga minamahal, ay talaga naman pong makikita natin na malinaw na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay malapit na. Mga minamahal, katulad po ditong mga digmaan na ito, itong mga nasabi po natin, mga minamahal, itong mga lindol na hindi po natin inaasahan na nangyayari po ay halos sunod-sunod, mga minamahal. Pero kung titingnan po natin ang history ng mga lindol na malalakas, mga minamahal, ito po'y nangyari ng matatagal ng panahon, mga minamahal. Kung maalala ko po, ang isang pinakamalakas na lindol na naganap yung sa Alaska pa, mga minamahal, at ito po'y 60s pa po. At nasundan po ito ng napakahabang panahon, mga minamahal, at sa history ng mundo, mga minamahal, 3 beses lang pong nangyari ang malalakas na lindol. Ngunit sa ating panahon, mga minamahal, makikita po natin, mga minamahal, na sunod-sunod, intensity 6, 7, 8,
hindi po nangyayari sa mahahabang panahon, kundi sa iisang panahon nga lang po. Kaya po mga minamahal, masdan po natin ang ating kapaligiran, mga minamahal. Ito po yung sinyalis na malapit na ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya ang ating mahal Panginoon ay nagpapaalala sa bawat tao, lalo na po sa ating mga Kristiyano. Amen po mga minamahal? Sapagkat mga minamahal, marami sa ngayon mga minamahal, ang puso't isipan ay wala na po sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung saan-saang bagay, kung kanino mga minamahal, dumarating yung kanilang puso't isipan, mga minamahal. Kaya po yan ang pag-aaralan po natin yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapaalala po sa atin ng mahal na Panginoon niya na huwag po tayong makiisa sa mga bagay na yan, mga minamahal. Unang-una po mga minamahal, ano po ang mga bagay na nagpapalayo sa tao sa ating pinakamamahal na Panginoon? Una po, yung pananalapi, mga minamahal. Pinansyal. Kasi po yung pinansyal, mga minamahal, kaya ito po ang una nating pag-aaralan. Kasi po, ang pinansyal ang kauna-unahang bagay na kailangan po ng mga tao. Mga minamahal. Amen po? Yan po mga minamahal. Ngunit ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon dito po sa aklat ng Unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po ay 9 at 10. Sabi po, the love of money is the root of all evil, sa 10, mga minamahal. Kailangan po pala, mga minamahal, tayo po ay huwag magmahal sa pera, mga minamahal. Kasi po, marami pong tao, mga minamahal, nandyan na po yung puso't isipan nila. Wala na po, nakakalimutan na nila yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dito na po sila nakatuon. Kaya po mga minamahal, yan po ang unang-una nating pag-aaralan. Pakibasa po natin ang unang talata, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayon po dito sa unang Timoteo, ang kapitulo po ay 6 at ang mga talata po ay 9 hanggang 10. Datapwat ang mga nagsisipanasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nagkakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Dito po sa 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narinig po natin ang unang talatang nababasa natin. Mga minamahal, nabasa po natin. Mga minamahal, ang sabi po rito, datapwat ang mga nagsisipat nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal na nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Mga minamahal, hindi po masamang yumaman. Hindi rin masamang magkapera. Hindi rin po masamang kumita ng pera. Kaya lang sa ating mga Kristiyano, meron po tayong obligasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po natin dapat kalimutan, mga minamahal. Yung obligasyon natin, tayo po'y mga Kristiyano, tayo dapat laging nandun sa pananalangin, pagpupuri at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi sa mga bagay na pananalapi katulad niyan, mga minamahal. Kasi po mga minamahal, kung tayo po ay mananatili ang puso't isipan natin sa mga bagay na yan, ano pong sabi ng banal na kasulatan? Tayo ay mga huhulog sa mga kapahamakan at kamatayan. Sapagkat kapag minahal mo yung pera, mga minamahal, yan daw po ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Totoo po yan, mga minamahal. Nakikita po natin sa ating kapaligiran, mga minamahal, yung pong kami po ay pumupunta sa mga jail ministries, mga minamahal. Ano po ang mga kaso, mga minamahal? Ang kaso po, drug pushing, hold up, robbery hold up, mga minamahal. Mga bagay na nakapaloob yung pananalapi, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, kung ang tao po ay mananatili sa mga bagay na yan sa ang kanyang puso't isipan, mga minamahal,
ay malalayo po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin maiisip yung paglilingkod sa ating Diyos, mga minamahal. Kaya po yan ang unang-una na dapat po nating hindi bigyan ng pansin na tayo mga Kristiyano, mga minamahal. Ipinaalala po sa atin yung mga bagay na yan sapagkat tayo po ay hindi na katulad ng mga taong makasanlibutan. Amen po? Mga minamahal, lahat tayo magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mga minamahal, kung minsan, alam niyo po, yung pag-ibig sa pananalapi o yung kagustuhan mo magkaroon lagi ng mga pananalapi, mga minamahal, yan po ay isang nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang ilan po, mga minamahal, pati yung pananambahan, hindi na po natutugunan, mga minamahal. Yung araw ng pananambahan, wala na po, mga minamahal. Hindi na natutugunan yung araw ng Miyerkules, yung araw ng Biyernes, mga minamahal. Hindi na po nabibigyan ng pansin, mga minamahal. Ngunit kung makikita po natin sa banal na kasulatan, lagi po nating naririnig ang verse na ito, yung Hebreo 10:25. Mga minamahal, lagi po nating naririnig yan. Pero mga minamahal, yung iba inuugali na talaga na hindi na po dumadalo. Amen po? Basahin po natin ang Hebreo 10:25. Ano pong sinasabi ng talatang ito? Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo 10, ang talata po ay 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, purihin ang ating Diyos. Narinig po natin, lagi po natin ang naririnig, mga minamahal. Ang dangan lamang po, mga minamahal, ang iba ay hindi ginaganap ang mga bagay nito. Sabi, inuugali na ng iba, mga minamahal. Inuugali na. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Dapat nag-aaralan tayo sa isa't isa. Ngayong nalalaman natin ang araw ay malapit na. Naman yung unang mga talatang nabasa natin, yung mga lindol, yung mga kalamidad na yan, mga minamahal, yan po ay sinyales, mga minamahal, na ang araw ay malapit na. Kaya dapat po, mga minamahal, ang bawat Kristiyano ay maging alerto, mga minamahal. Huwag po nating ilagay ang ating mga puso't isipan sa mga bagay na naririto sa sanlibutang ito. Bagkus, ilagay natin ang puso't isipan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang ikalawa, mga minamahal, na naglalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? At ito po'y, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi po gusto talaga yung mga bagay nito. Sa kanyang paningin, kasuklam-suklam ang mga bagay nito. Mga minamahal, ito po'y naaral na nung unang panahon pa ni Propeta Moises. At ito po'y nasa 10 utos ng ating mahal na Panginoon. Ngunit ngayon, mga minamahal, meron pong isang pastor, mga minamahal, na black siya, mga minamahal, na ito po ang lagi niyang topic, mga minamahal, yung mga inanyo ang bagay na hindi dapat po sambahin o paglingkuran, mga minamahal. Dapat po, mga minamahal, ito po'y noong pa, mga minamahal, ngunit ito'y muli niyang binabalik, mga minamahal, at pinapaalala po sa mga tao, lalo na po sa mga Kristiyano, na mga bagay na ito'y kasuklam-suklam sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sinabi ng banal na kasulatan patungkol sa mga bagay na ito, mga minamahal? Basahin po natin ang Exodus Kapitulo 20, ang talata po ay 3 hanggang 5. Praise the Lord. Sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata ay 3 hanggang 5. Huwag kang magkakaroon ng iba't ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan
ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang, kung titingin po kayo sa social media, mga minamahal, at makikita niyo po yung si Pastor Perez yata po ito, mga minamahal. Yan po ang laging sinasabi, mga minamahal, yung mga Diyos na, yung Diyos-Diyosan o yung mga inanyuang bagay, mga minamahal, na sinasamba, pinaglilingkuran ng mga tao, mga minamahal. Yan po ay talaga naman pong nung una pa man, maging ang ating beloved and honorable Pastor Will Distrada Almeida sa kanyang kalakasan, yan po ang lagi niyang ipinipreach na layuan po natin ang mga bagay na yan upang tayo po ay hindi mapahamak. Mga minamahal, sapagkat ngayon, mga minamahal, nakita ko po sa social media, mga minamahal, may isa pong 15 anyos na batang lalaki na lumalakad ng paluhod sa kalye. Ito po nangyari po sa isang Latin American country, mga minamahal, na kung saan ito pong batang ito ay lumalakad ng paluhod sa kalye at mayroon pong pasang-pasan na ribulto ng demon, mga minamahal. Ang kanyang pasan-pasan na iribulto na mayroong mahabang sungay at ang mukha po ay para pong, kung titingnan mo, parang nanunuya, mga minamahal. Parang bagay na, kumbaga sa salitang Tagalog, yung nang aasar ba, ganun. Ganun po ang itsura, mga minamahal. Pero yung mga tao sa kanyang kapaligiran, imbis na ang mga tao ay masuklam doon sa ginagawa ng bata, tuwang-tuwa pa po sila, mga minamahal. At yung nilalakaran ng paluhod ng bata ay binubuhusan nila ng tubig para hindi po mainitan yung bata. Ibig sabihin, nakikiisa pa sila sa mga bagay na yun. Mga minamahal, na kung saan ang sabi ng 21:8 ng Apokalipsis, ang mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon. At ang sabi po, ang lahat ng kasuklam-suklam ay matatapon sa apoy ng impyerno. Kaya po, mga minamahal, yung mga bagay na yan, ipinapaalala po sa atin yan, na huwag man lamang tayong makiisa sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay kasuklam-suklam sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ano pa po, mga minamahal? Ang ikatlo po, mga minamahal, tingnan natin ang social media, mga minamahal. Nung nagdaang bagyong Yuan, mga minamahal, sino po ang pinupurit, pinasasalamatan ng mga tao? Sino po? Hindi po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bundok po, mga minamahal. Kahit saan ka tumingin, mga minamahal, binibigyan pa nila o ginagawa pa nila ng mga imahe na ang tagapagligtas daw po nila ay yung Sierra Madre bundok. Mga minamahal, yung bundok ang pinupuri at pinasasalamatan, nakalimutan na yung Diyos na gumawa sa bundok na yun, mga minamahal. Na dapat yun ang pasalamatan, paglingkuran, sambahin, mga minamahal. Kung tutuusin, isipin niyo po, yung bundok ba ng Sierra Madre, alam niya na nandun siya? Alam ba niya? Mga minamahal, hindi niya alam na nandun siya. Kung bakit siya naroon. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos, mga minamahal, alam niya kung bakit niya nilagay doon ang bundok ng Sierra Madre. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya siya po ang dapat po nating paglingkuran. Huwag nating kalimutan na ang ating Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang may gawa ng lahat ng bagay sa mundong ito, mga minamahal. Ang langit at lupa, siya po ang may gawa. Siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na dapat mangyari rito sa mundong ito. Kaya siya lamang po, mga minamahal. At ano po ang ikaapat, mga minamahal, na nagpapalayo sa atin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Yung pagtitiwala po sa sarili, mga minamahal. Kung minsan, sa tagal ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, minsan naiisip ng mga Kristiyano, parang ang tagal ng pagdating ng mahal na Panginoon. Parang ang tagal pa. Dito muna ako, gagawa muna ako yung mga bagay na dapat kong gawin. Yung mga talento ko,
ilalabas ko para magawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin, mga minamahal. Yung po mga minamahal, sa tagal ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at ang kanilang mga panalangin ay halos hindi matugon, nagtiwala na lang sa sarili. Mga minamahal, na hindi po natin alam na kapag tayo po ay nagtiwala sa ating sarili, malalayo po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po sinabi ng Biblia, mga minamahal, patungkol sa mga bagay na yan? Ang sabi po ng Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata po ay 5 at ay talong po natin sa 7. Praise the Lord. Dito po sa Kawikaan, ang kapitulo po ay 5, talon sa 7, hanggang sabi. Kapitulo 3 po, ang talata po ay 5 at talong sa 7. Talon sa 7. Dito po sa mga Kawikaan, ang kapitulo po ay 3, versikulo po ay 5, talon sa 7, hanggang po sabi, mga minamahal. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Dito po sa 7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Saan daw po tayo magtitiwala? Sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi sa ating sariling kaunawaan. Sapagkat ang ating kaunawaan, may hangganan po yan, mga minamahal. May hangganan ng kaunawaan ng bawat tao na kahit ikaw ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, ang kaunawaan mo ay meron pa rin hangganan. Katulad po ng lagi kong sinasabi, pagkumparahin po natin yung doktor at yung civil engineer. Mga minamahal, ang civil engineer po, kaya niyang magpagawa ng isang matibay at matatag na gusali. Amen? Amen? Yung civil engineer, hindi niya kaya maggamot. Di ba po, mga minamahal? Yung doktor naman, kahit kaya niya manggamot, hindi niya kayang magpagawa ng isang matatag at matibay na gusali. Ano po ang ibig sabihin nun, mga minamahal? Kahit na gaano tayo katalino, kahit na ano ang pinag-aaralan natin, ang kaunawaan po natin ay may hangganan po, mga minamahal. Ngunit kung tayo po ay magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa Kanya lang tayo maglilingkod, ang Diyos ay walang hanggan ng Kanyang karunungan. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, ano po yung ikalima, mga minamahal? Kung minsan po, mga minamahal, may mga Kristiyano na sa sobrang pakikisama dun sa mga tao na may salapi at kapangyarihan, mga minamahal, ay makikita mo dun na lang po sila nagiging sunod-sunuran. Ano pong sabi ng Biblia? Kung sino ang iyong sinusunod, yun ang iyong Panginoon. Kaya po, mga minamahal, pinaiiwas tayo ng mahal na Panginoon sa mga bagay na ito, mga minamahal. Kasi po, ano pong bili ni Apostol Pablo, mga minamahal, pinagdidiinan niya po ang mga paalalang ito. Ano pong sabi sa Colossus 3:23 at isunod na rin po ang Efesos 6:7. Praise the Lord. Ayon po dito sa mga taga-Kolosas, ang kapitulo po ay 3 at ang talata po ay 23. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Efeso, 6, ang talata po ay 7. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang pinagdidiinan ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas at mga taga-Epeso. Mga minamahal, kasi po nakikita ni Apostol Pablo na yung mga taga-Kolosas at mga taga-Epeso ay natutungo ang kanilang puso't isipan sa paglilingkod sa mga tao. Di ba po, mga minamahal? Nung panahon nila Apostol Pablo, anong sabi ng mga mananampalataya? Ay kay Pablo ko.
ay kay Apollos ako. Mga minamahal, doon na sila natutuon ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit yung Diyos na nagsakripisyo sa kanila, namatay sa krus ng Kalbaryo, ay hindi na nila naiisip, mga minamahal. Sa tao na po sila tumitingin. Kaya yung mga bagay na yan, mga minamahal, ay hindi po natin dapat bigyan ng pansin, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, wala tayong ibang paglilingkuran, sasambahin at yuyukuran kung hindi ang nag-iisang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan lamang po tayo, mga minamahal. Sapagkat bakit po nangyayari yung mga bagay na ganyan, yung mga kasamaan dito sa ating mundo at mga bagyo, mga minamahal? Dahil po dun sa mga nabanggit nating mga bagay na hindi po dapat paglingkuran. Ano pong sinasabi ng huling talata natin, mga minamahal, dito po sa Jeremiah chapter 25 verse 32. Basahin po na. Dito po sa Jeremias Kapitulo 25, ang talata ay 32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at sa bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinabi ng last verse natin, mga minamahal? Sa Jeremiah chapter 25 verse 32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Kung tayo po ay mananatili sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon at parang pinaglilingkuran na po ng mga tao, yung mga nabanggit po natin, mga minamahal, yan po ang mangyayari po sa atin, mga minamahal. Yan po mga bagay na hindi titigil yung mga bagyo, sabi, hanggang sa kahuli-hulihang lupa, mga minamahal, mangyayari po yung mga kasamaan at mga bagyong darating kung hindi po tayo maglilingkod sa ating nag-iisang Diyos. Sapagkat, mga minamahal, kaya tayo narito sa mundong ito para paglingkuran natin ang mahal na Panginoon. Kaya po tayo tinawag ng ating Diyos, mga minamahal. At kapag tayo po ay naglingkod ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa muling pagbabalik niya, ano pong mangyayari, mga minamahal? Dadalhin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa kaharian niya sa langit at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po, mga minamahal. Kaya po wag po natin aksayahin ang mga panahon natin sa mga bagay na kung ano-ano, mga minamahal. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, gawin po nating maglingkod ng tapat at may kainitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na kahit isa po sa atin ay mapahamak, kaya ang mga paalalang ito ay patuloy na pinapaalala sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan. Niiwan niya ang langit, mga minamahal. Lagi po nating tandaan yan. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya upang tayo po ay tubusin sa krus ng Kalbaryo sa ating mga kasalanan. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya huwag po nating kalimutan o huwag nating bigyan ng pansin ang ibang bagay pagkos paglingkuran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng buong puso. Praise the Lord. Gabi, siya hindi nakulang. Amen. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, Hallelujah. hindi Praise you, Lord. Praise you, dear Jesus. Hallelujah. manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise
purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo ang dahilan Tayo ang dahilan, mga minamahal. kung bakit Lagi po natin isipin yan, mga minamahal. Kaya huwag tayong lumayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na hanggang sa kanyang muling pagbabalik, tayo po ay masumpungan ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po ay mainit at mainit. Tapat na naglilingkod sa kanya, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya ay nagbuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, Amen. Hallelujah. Praise the hindi Lord. ka Hallelujah. pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Thank you so much, dear Jesus, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang ang dapat po nating paglingkuran, mga minamahal. Sapagkat makikita po natin sa ating inawit na kanta, mahal tayo ng ating Diyos. Ang sabi niya po, mga minamahal, ang Panginoon ang may pagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Lalo tigit tayong mga Kristiyano, mga minamahal na nagpatuloy na nagsusumikap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang ating mga puso't isipan ay ilagak lang po natin sa nag-iisang Diyos na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang sa gayon sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ay sama-sama tayong kunin buhay at magmana ng buhay na walang hanggan. Amin naman, idalangin po natin, dumako po tayo sa ating mga pananalangin, idalangin po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa muli niyang pagbabalik ay masumpungan niyo po ang bawat isa sa atin na patuloy na naglilingkod na may katapatan sa Kanya. Manalangin po tayo, mga minamahal. Hallelujah. O mahal naming Panginoong Hesus, Diyos naming nasa langit, sa iyong banal at pinakamapangyarihang pangalan. Kami po'y lubos na nagpapasalamat, mahal Panginoon, na hindi man kami karapat-dapat noong unang panahon ng aming pamumuhay. Kami po'y tinawag mo upang maglingkod sa iyo, mahal Panginoon. Maraming po salamat at gayon rin po'y dinadalangin namin sa iyo, mahal Panginoon, sa unang panalangin ng aming beloved pastor. Nakabagan mo po ang bawat isang mga anak mo, mahal Panginoon, na hanggang sa iyong muling pagbabalik. Mahal na Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan na aming pisikal na pangatuan, higit sa lahat sa espiritual, na makapaglingkod po kami sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, at kung ano man po ang kahilingan ng aming mahal na kapatid na narito, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila sa iyo may malang kaparaanan. Ito may kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng mga problema. Ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, lalo tigit ang katatagan namin sa aming paglilingkod sa iyo hanggang wakas, mahal Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. In the mighty name of dearest Jesus we pray. Amen and amen, mga minamahal.
Sa lahat po ng kapatiran natin na hanggang sa ngayon ay mayroong pang karamdaman, ilagay po ang isang kamay sa kanilang mga ulo at ang isang kamay kung saan naroon ang bahagi ng mayroong karamdaman, mga minamahal. Yung bahagi ng ating katawan na may karamdaman, ilagay po natin ang isang kamay dun sa lugar na yun at ang isang kamay ay sa ulo. At kung meron naman po tayong mga problema, itaas po natin ang ating mga kamay at sawayin po natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa atin. Magkaisa po tayo, mga minamahal. O mahal naming Panginoong Jesus, narito po ang iyong mga anak. Sumasampalataya kami na walang bagay na hindi kayo pagkakalob sa iyong mga anak. Kaya sa mga oras na ito, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng sakit karamdaman, mga kahinaan. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng sakit karamdaman, kahinaan, carnality, cast out, cast out, cast out. Be healed, be blessed, and be strong. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, at sa lahat po ng nakiisa sa ating isinagawang masiling, ariin nyo na po na tayo po ay tinugunan ng ating mahal na Panginoon at tayo po ay magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan po ng paghiyaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. At mga minamahal dyan